Magandang umaga po sa inyo, Attorney Rico Domingo. Magandang umaga sa iyo, Ted and Chacha. Opo, and thank you for your time, Attorney. Opo, Thank you, Ted. ano po, what's the nature of your petition po, Attorney? Ito ay isang petition for mandamus. In other words, sinasabi ng Supreme Court, tiniling namin na magbigay ang Supreme Court ng isang writ of mandamus na sinasabi nila, okay, kayong Kongreso, gawin nyo na ang inyong katungkulan under sa kataas-taasang batas na mag-define kayo at mag-prohibit ng political dynasties. In simple language, yun pong sinasabi namin sa Supreme Court. Opo, at kayo po kailan po kayo naghain nito at so far ho ba may paramdam ang kataas-taasang hukuman? Wala pa pong paramdam. Final po namin yan noong March 19 at mag-iisang buwan na. Pero we are hoping that the petition will be given due course, no? Opo. Attorney, bakit ho importante ito? Bakit ho ba importante na magkaroon na po tayo ng anti-political dynasty law sa bansa? Number one, Ted, alam naman natin na nilagay sa Ligang Batas ang Section 26 na binasa mo, no? Article 2, at iyon ay nakita ng mga commissioners ng Constitution at ng bansa na itong political dynasties ay nakakapagpinsala sa ating governance, sa ating ekonomiya. Nagdudulot ito ng kasamaan. It's an evil that has to be excised from the system. At 37 years na nakapasa na ang 1987 Constitution, wala pang ginagawa ang Kongreso. And yet, that is their constitutional duty. No? Dapat gampanan na nila ang constitutional duty na kanilang inupuan since 1987. It is a continuing violation of the Constitution. Okay? So dapat lumahag na kami at hindi na namin mahihintay pa ng 37 years more, Ted and Chacha. Sabi namin, maghihintay pa ba tayo ng 37 years para umaksyon ang Kongreso na sabi naman sa Ligang Batas natin, gawin nila ang kanilang duty, constitutional duty. So naglahat kami ng petition for mandamus sa Supreme Court. And the Supreme Court has the duty also to compel the performance of a constitutional duty of Congress. Opo, sige po. So bago po natin puntahan yung duty ng Supreme Court to compel ang kanila pong co-equal branch of sa gobyerno na gawin ang kanilang trabaho, dito ho naman klaro sa mga letra ho ng batas na sinasabi ho sa ating saligang batas, granting equal access to opportunities for public service. Klaro po naman ito. Pero sa inyo ho bang petisyon, ano po ang mga ilang pang naisama nyo sa inyong argumento kung bakit anong kahalagahan nito? Nito hong pagbibigay mo ng equal patas na pagkakataon sa lahat na makapaglingkod sa bayan at meron ho bang mga pag-aaral kayong isinama dito kung ano ho ba ang kinasasama sa bayan ng mga political dynasty? Marami pong kasulatan, scholarly work, study na inattach pa rin namin yung sa Ateneo School of Government. Meron pong study sila na ang political dynasties ay lumalaki ng lumalaki habang tumatagal ang kanilang panunungkulan. At ang nakita dun sa study yun ay number one, it impacts on the governance. At it spawns dynasties would try to spread their power and their influence, their machinery, and they want to perpetuate themselves sa power at influence, At nakakasama yan sa bansa because we are actually pinapaliit natin ng pool of candidates who are equally or even more qualified sa mga political dynasties members. At pinapaliit natin at binibigyan natin ng konti lang ang choices ng mga tao na against the democratic society natin. At saka merong mga study na ang political dynasty, 75% ng district representatives, 85% of governors, 66.67% of mayors are part of the political dynasties. Right now, we're talking about the Congress as 70%. So hindi nila
hindi nila aaksyonan itong constitutional duty nito. Bakit? Conflicted po sila. At hindi na natin dapat hintayin pa yan. Dapat ang Supreme Court na mag-utos sa kanila na sila ay gumawa ng kanilang constitutional duty. At marami pang empirical data na nagsasabi na ang political dynasty are stunting our economic growth. No? Kanila ay ginagamit lamang nila yon para manatili sila sa kapangyarihan nila, sa influensya nila. At meron pa sinabi pang Ateneo School of Government Study, may mga fat and thin dynasties, no? Mm-hmm. Kung napakaraming mga miyembro ng political dynasties, lalong-lalong nakakatakot siya. In fact, the recent interview of one of the members of that study group, sinabi, hindi na crisis to, Ted. Mm-hmm. Ito ay disaster na. At araw-araw lumalago ang political dynasties. Even ngayon sa party list, even ang representative ng Tricycle Association, political dynasties na rin. Kaya ito ay dapat puksuin na po natin at humihiling kami sa bansa, mga tao ng ating public na makisama sa amin para we can convince all concerned na ating i-prohibit ang political dynasties as mandated. At yan ay hindi ito discretionary sa Congress, minamandate. Mandatory po ito, imperative po ito. Kailangan gawin ng Congress na hindi nila ginagawa na 37 years then. Opo. Klaro ho naman, doon po sa kataga na ginamit dito, shall, no? So minamanduhan ang Estado. Pero attorney, una sa lahat, ano ba definition ng political dynasty? Kung kayo po ang tatanungin, alam po naman din natin na ito po ay nasa poder na ng Kongreso kung talagang sila po ihuhubog ng batas, no? To define ano ba ang political dynasty. Sa inyo pong grupo, ano ba definition nito? Hindi pa namin bibigyan ng definite definition po yan, Ted. Pero ang aming palawakin natin mabuti ang definition such that yung mga embedded, entrenched na mga political dynasties ay mawawala na muna, para mabigyan ng pagkakataon ng mga equally qualified and more qualified candidates to put up themselves in the political arena. Yan ang reason why nagkaroon ng Section 26, Article 2. Palawakin natin ang base ng electorate, ng mga taong tumatakbo sa political positions. Palawakin po natin yan. Hindi lang natin i-confine yan sa napakaliit na body ng mga political dynasties na umiiral na sila since several years or even centuries ago. Hindi na natin dapat yan. Yan ang reason kung bakit stunted ang growth natin as I mentioned, no? Yan ang isang evil that we should remove from our system. Nagkaroon ba ho kayo ng pagsasaliksik, attorney, doon sa records ng discussion and debate sa Constitutional Commission na bumuo ng provision na ito, na nagbigay po ng diskusyon sa provision na ito, kung ano ba ang mga definisyon ng political dynasty at gaano bang level ang dapat nasasakop nito? Halimbawa, kung ako si Mr., ngayon ako ang congressman, next naman dito ay si Mrs. at si anak, o kaya po naman ako ay Mr. na congressman, gobernador naman si Mrs., at vice governor naman si anak. Oo, at yung aking manugang naman ay mayor ng ganito. Paano ho kaya ito, attorney? Meron bang diskusyon, mga paunang diskusyon during the deliberation of this provision? Wala pa kami nakita dyan, pero merong suggestion, no? Mm-hmm. Pero ang umiiral po ngayon, marami po naglahad ng nag-introduce ng mga bills na yan, no? Sinabi po namin sa petition yan, sila Senators Drilon, Santiago, and I think si Kiko Pangilinan also introduced one, and Grace Poe introduced one, but wala nangyari. No pa. I think ang umiiral na parang definition up to the second degree of consanguinity and marriage. No? Opo, opo. Pero sa akin, Ted, no, hindi natin pangungunahan ng Kongreso. Mm-hmm. I-define nila at tingnan natin mabuti, masusi nating analyze kung ano ang definition nila, because self-serving din yun. Kung paliliitin lamang nila
at sila ay still etchafuera pa rin sila sa definition, then ang mga tao na makakarinig sa kanila. Remember, ang Constitution is enacted by the people, the sovereign people. They should now follow the voice of the sovereign people as enacted in this Section 26, Article 2. Hindi nila sasabihin pangungunahan nila ng mga tao. Dapat sila sumunod sa gusto ng tao na nasa saligang batas. Ano po ang inyong reaksyon sa sinasabi po ng mga dinastiya na dumadaan naman kami sa legal na proseso sa pamagitan ng halalan? If the people wants us, di ba? Kung gusto nila kami, binoboto naman nila kami. Ano ang ating sagot doon, attorney, sa ganong katwiran po ng mga dinastiya? Well, the same reasoning that we're going to make, no? Unang-una, binoboto sila. Bakit? Because they have the machinery, they have the resources, they have the power, they have the money. And the people are subservient to them because the people, the electorate particularly, would go to them for whatever you know. I think you know what I'm trying to say. So in other words, kontrolado nila ang political environment doon sa kanilang distrito. Walang kalaban-laban ng mga tao, kagaya na maraming tumatawag sa akin. They're all professionals, they're qualified, and they're all, pag ihambing mo yan sa nakaupo ngayon, you will say that, you know, without any doubt, they're more qualified than the ones sitting there, but they cannot be elected because they have the political dynasties have the control of the entire district, the entire territory that they're elected for. So walang kalaban-laban. Kaya nga nagkaroon ng usapan sa commission, ng Constitutional Commission, na bigyan na natin ng pagkakataon. Let us widen the electoral base, widen the environment such that the more qualified people will have a chance, at least a fighting chance, and the field will be leveled such that lahat ng tao may pagkakataon, hindi lamang ang political dynasties. Ngayon, kung ang members ng political dynasties ay nanalo, let it be. That's a democratic process. Pero bigyan nila ng pagkakataon ng mga tao na mag-file ng kanilang application for positions at tingnan natin kung sino mananalo. Sa panahon ngayon na ang Pangulong Marcos po ay ang ating pinuno ay nabibilang sa dinastiya. Opo, at ngayon nga po ay namamayagpag ito at ako ay magpapasintabi lang malimang kaninyo sa lower house, sa Senado na lang po. Naging testigo tayo sa panahon na merong nanay at anak. 'Di ba? Merong pong kuya sa kapatid, makakapatid. Itong nasa Senado, no? Mag-asawa, no? Mga ganun pong usapin. So, chance na ito talaga'y umusad. Ano sa palagay ninyo? Bago ko ba itong Supreme Court na inyong pong petisyon sa sitwasyon natin ngayon na talaga po namang ito, embedded na po ito sa sistemang politikal. Opo. Entrenched yan. Oo. Mukhang kaya nga kami pumunta sa Supreme Court, mukhang hindi yata mangyayari yan. Maghihintay pa tayo ng another 37 years or even years. Baka wala na tayo, Ted, dito, no? Chacha. Baka wala na tayo sa mundong ito. Maghihintay tayo, kawawa naman ang mga tao. Ang future generations natin, ang ating mga anak, ang ating mga apo, and the future generations, walang kalaban-laban dito. At ganito na mangyayari sa ating bansa. Inunahan na tayo ng Vietnam, inunahan na tayo ng Thailand. In the level of poverty that we have, we are only the third highest level of poverty after Cambodia and Myanmar. Pababa tayo ng pababa. Wala tayong progreso. Kasi ang nakikita namin dyan, ang evil na nananatili sa ating sistema ay ang political dynasties. Hindi nakikita ng mga tao yan because hindi nila mapapalasap yan. It's very complicated na nangyayari dito. It's a feudal system that we are trying to perpetuate, and that is being perpetuated by the political dynasty instead. Pag hindi natin naalisin yan, wala tayong progreso sa ating bansa. Kaya sabi ko ng mga kaklase ko sa UP College of Law, Batch 76, kailangan umaksyon na tayo. Nasa late stage na kami ng legal practice namin, kailangan bigyan natin ng konting signal ang ating future generations, mga anak natin, mga apo natin,
at sabihin natin sa kanila, may pag-asa pa tayo. Kung hindi, magsisialisan na mga yan. Okay? So ang mangyayari dyan, mawawalang bahala, magtitinginan lang tayo. And yet we know that the political dynasties are evil. Yan ang nagpapabaksak sa ating ekonomiya, sa ating economic system, at saka our governance, more particularly, and it spawns, the political dynasties spawn corruption in the system. They hold the power and the influence, and they hold the power and influence on the judicial system and even on the other legislative system. So, hindi sila magpapasa ng ganyang batas. Kaya dapat niyan, pumunta tayo sa Supreme Court at sabihin natin sa Supreme Court by way of petition for mandamus, sabihin natin sa Supreme Court, pwede po ba naman let us perform our constitutional act under Section 5 of Article 8 of the Constitution na sabihin na po natin sa Kongreso. Hindi po naman natin pinapangunahan ng Kongreso because we want the Congress to define, because the Constitution itself prohibits the political dynasties. Nakalagay po doon, klarong-klaro, prohibited na po yun. Ang kailangan lang gawin is to define the political dynasties term. Yun lang ang hinihingi ng Constitution. After that, everything will go into place already. Opo. Mandamus, no? Manduhan ang isang sangay ng gobyerno, gawin nyo ang trabaho nyo hango sa provision ng saligang batas. Meron ba kayo ditong na banggit sa inyong petition na jurisprudence o opo, na minanduhan ng Supreme Court ang Kongreso na gawin nila ang trabaho nila? Not this particular issue. Yes, sir. Yes, sir. There were two other petitions or three other petitions similarly couched, similarly presented. But iba po ang aming approach, Ted. Okay. Iba ang approach namin because yung dalawang Penson at saka Gingona petitions or petitions dinismiss kasi raw merong violation of the checks and balances and the political question and everything like that. Iba ang aming approach. And we will show that to the Honorable Supreme Court that this is a totally different approach and that this only zeroes in the constitutional duty of the Supreme Court to compel Congress, who has been sitting on this constitutional duty of Congress, to define the political dynasties for 37 years. Ilang po sinasabi namin sa Supreme Court. Opo, okay. Sige. So sir, kung sakasakali po no na mawalang galang lang po sa ating mga kagalang-galang na mga maestrado, no, na alam po naman natin na sa inyo po din karanasan siguro bilang abogado na may mga pagkakataon mabilis sila. May pagkakataon na mabagal. May pagkakataon na napakabagal. May pagkakataon po na dekada-dekadang binibilang bago magdesisyon. Ano po? Dito po sa kasong ito, kung hindi sila umaksyon, kasi po nakakaisang buwan na ho kayo, mag-iisang buwan na po ito, ano po ang ating aasahan mula sa inyo? Dito po sa Supreme Court naman na inyong petition, kayo ba magkakaroon ng follow-up motion dito para ho sila kumilos dito po sa napaka-importanting bagay na ito na ikaho ninyo ay siya ho namang magtitimon sa atin kung saan tayong direksyon pupulutin years from now. Totoo yan, Ted, no? Pero meron kaming hope, trust and confidence sa sistema. So we are following the rule of law, patakaran ng batas. At aming ine-encourage and we're urging the people concerned na may sarili-sarili naman silang anak, may sarili-sarili silang apo, may sarili-sarili silang pananindigan at konsyensya, aaksyonan po ito. I'm very confident, Ted, that the system is still working. Otherwise, we would not have gone to the Supreme Court for this. I have very high regards for the present, kahit nasabihan ng iba, I have very high hope and regard and esteem on the members of the Supreme Court. No? So ang palagay po namin ay aaksyon na nila ito kaagad. At kunin nila at tatawagan nila at pakokomento nila kung sino man or Office of the Solicitor General at tatawag sila probably of an oral argument. We believe my group,
petitioners, no? Kaming mga taga-UP College of Law, Batch 76, naniniwala po kami na aksyonan ito ng Supreme Court. Kasi kailangan po natin ito eh. Opo. Ito ang solusyon ng ating bansa. Hindi lang natin nakikita ang total impact of this, but the studies show that this is an existent evil na dapat alisin natin. Huwag na muna tayo People's Initiative. Huwag muna yan. Unahin natin to, Ted. Kailangan natin to. Kaya dapat nito magkaroon ng snowballing support ng mga tao. Sila nag-utos sa Kongreso, naggumawa na and define, pinrohibit na nila ang political dynasties. I-define po naman nila. Huwag nilang upuan ito. 37 years na ito. Maghihintay pa ba tayo ng 37 years pa? Opo. Sige po, bago itong tanong ni Chacha dito po sa inyong grupo, no, na Movement Against Disinformation, napakainam po nito, i-connect ko dito sa disinformation na namamayagpag ngayon. Ted, let me just clarify this, no? Ted, although I'm a chairman of the movement, the NAD, no? Ito ay initiative po ng aming kaklase, mga klase ko po sa UP College of Law. Kasi baka magkaroon po ng yes sir. Ibang grupo ito, no? Dito po sa Apo. Yes sir. Ito, apat po kami dito, although my entire class supports us. Opo. Pero ang gusto lang lumantad, kaming apat lamang for the moment. Opo, pero ito yung UP College of Law, Batch 76. Yes sir. Yung kaya nga din pong kinaklaro ho natin ngayon. Pero alam niyo ho, attorney, maliban sa inyo, meron na pong lumantad na mga ex-PMP generals, ex-AFP chief, na nanawagan na po na magpasa na nga ng batas dito nga sa, para po gabayan tayo dito po sa provision ng saligang batas na ipinagbabawal dapat nga ang political dynasty. Pareho kayo ng mga argumento. Pero sir, hindi ho ba dito po sa inyong sinasabi nga na epekto nito sa taong bayan, ito pong pamamayagpag ng mga dinastiyang ito, hindi ho ba may problema din tayo sa kaisipan ng mga Pilipino? Na para baga mga Pilipino, sa panahong ito parang wala nang pakialam sa nangyayari sa ating bayan. Mawalang ganang lang. Hindi naman siguro sa lahat, pero para bagang alam na ho nila, di ba? Alam na ho nila na magnanakaw ito. Pero binoboto pa rin nila. Di ho ba? Alam na po nila na ito po ay, di ba, ang record nito ay talaga namang hindi maganda. Bis-abi doon sa record ng isang na mas mahusay. Pero ang binoboto pa rin po ay, di ho ba may problema din po tayo ngayon? Hindi ho naman sa lahat sa kaisipan ng mga Pilipinong botante? Dapat natin masusi nating analyzein yan, Ted, no? Yung bang kanilang choice ay malaya? Or is it because of certain consideration? Most of our countrymen, 90% plus, are wallowing in poverty. Kung eleksyon, alam natin, huwag na tayong lumayo pa. Every time may election, merong accusation na binibili ang boto. Bakit binibili ang boto? Because vulnerable ang mga tao. Walang pera eh. Wala silang dilis, wala silang mga isda sa kanilang table, and therefore ang gagawin nila, may 10,000 to si political dynasty member, kunin na natin yan, so boboto nila yon. So it will be a vicious cycle. Kaya kung hindi natin naalisin ang political dynasties niyan na may hawak ng influence at saka ng mga pera at makinaryo para manalo sila and indefinitely perpetuate themselves in power, walang mangyayari sa atin. Lahat tayo mga tao nangangayupapa sa mga politiko na may pera, na most of them are members of the political dynasties. Kasi pare, with due respect, no? Political dynasties, most of them, they are treating this perpetuation of their power as a business. Okay? Opo. Yes sir. Business to. Opo. Kaya gusto nilang may pera sila eh. Kukuha sila ng pork barrel, kukuha sila ng intelligence funds and everything. Di siyempre yung gagamitin lang pera, what? To perpetuate themselves. Meron silang pera, may mga tao silang gagawa, may makinaryo sila. Therefore, walang mangyayari sa atin kung ganyan lagi. Di ba? Palawakin natin ang electoral base, palawakin natin ang base ng mga choices ng mga tao. That's the time that the people, one example na lang, Ted. If the candidate is convicted
is a convicted candidate. Ang kalaban niya, na ano lang, hindi kilala at pero qualified naman at pwedeng lalaban sa kanya, kung wala yung mga pera at makinaryo, sinong pipili ng tao? Yung malinis, right? It's a no-brainer. Pero Kung qualified naman at lalo nang maganda ang record nung yung tao na malinis, siyempre ng tao sasabihin, itong si candidate B, magaling to, baka bigyan natin ng pagkakataon, baka in the next 3 years or 6 years, baka magandang pangangasiwa niya sa ating distrito. Di maganda. Yun ang nangyayari sa atin. Kaya ang isa pa, the people are losing trust in the system. Kaya hindi na nila pinapansin ng mga ganitong issue Ted. Sa kanila, wala namang mangyayari dyan Opo. Di ba? Sasabihin nila, kahit na ganyan, 37 years na yan, wala na yan. Opo. Yes, sir. Opo. At kaya nga din po doon sa binabanggit yung study, kung saan po yung pinakamahihirap na rehiyon at lalawigan, doon po mas laganap nga ang dinastiya. Attorney, may tanong lang po si Chacha. Dito ho naman po sa inyo pong grupo na ang kampanya labanan po ang disinformation. Yes po. Attorney, si Chacha nga po ito. Ito po nga mga kasama ninyo na nagsusulong ng anti-dynasty law. Sila rin po ba ang mga kasama nyo dito sa movement against disinformation? Na-clarify ko na, Chacha, yan, no? Itong petition nito mga kasamahan ko sa College of Law. Yes. At 76, mga klase ko to. Hindi ito ang initiative ng MAD. Although, of course, chairman ako ng MAD, pero gusto lang linawin na itong initiative nito ay kasama ko mga kaklase ko sa College of Law. Paano nyo po nilalabanan yung talamak na disinformation at fake news ngayon sa social media? Ang gamit nyo rin po ba, sir, ay social media? Yan. Kung merong kasinungalingan na sinasabi nga nila, para labanan ng kasinungalingan, sabihin mo ang katotohanan. Kaya pag may nakita kaming ganyan, lalabanan namin yan ng katotohanan. We will get a counterpart statement along that line. Yan ang aming gagawin. Oo. Ano pong epekto nitong talamak na disinformation dito po sa kampanya ninyo sa pagsusulong ng political dynasty? Marami naman tayong naririnig ngayon, no? Di ba, Chacha? Na dina-justify nila ang political dynasty. Sinabi nga ni Ted kanina, marami na kagad lumabas. Kasama yan sa makinarya nila. In fact, even the media is controlled by the political dynasties because they have the money. With all due respect, hindi ko sinasabing lahat, pero marami silang galamay sa media. Environmental journalism ang tinatawag natin dyan. Kaya walang laban. Kaya dapat ang mga tao mismo magbibigay ng boses dito. Wala tayong laban sa mga political as of now. Kaya gusto nga nating sipilin yan. Alisin natin ang political dynasties para mawala na kanilang influence. Pero kayo na mismo, sir, ang attorney ang nagsabi na meron sila talagang fund for disinformation and misinformation. May laban po ba yung mga grupong katulad ninyo, maging yung ibang mga grupo para labanan itong makinarya na meron sila? Okay, bigyan kita ng isang halimbawa, no, Chacha. Kilala nyo naman to, no? Si dating Yusek Badoy. Ang lahat red tagging, red baiting. In fact, she even threatened to form a group to kill a judge, si Judge Malagar. To kill the judge because the judge issued a decision that is not to the liking of Yusek Badoy. Tinira yan sa social media, blah, blah, blah. Ang ginawa namin sa MAD, lumuhat kami sa Supreme Court at pinetition namin for indirect contempt si Yusek Badoy. And fortunately, the Supreme Court issued that decision citing Badoy. Kung hindi namin ginawa yon, Chacha, do you think i-stop si Yusek Badoy, ang dating Yusek Badoy na kakastiguin niya mga tao na mga red taggers at mga komunista raw na wala naman siyang preba? Hindi stop yan. Kaya kailangan natin bigyan ng hakbangin dito, kagaya ng ginawa namin sa petition for mandamus, hakbangin namin yan para mabigyan natin ng pagkakataon ng Supreme Court to
to render its constitutional duty to tell or compel Congress to pass a law prohibiting and defining political dynasty. Kung hindi, walang Chacha, walang mag-a-action dito. Maghihintay na naman tayo. 37 years na ito eh. No? Hindi na natin mapapalampas to. Kailangan natin umaksyon. Ngayon, ang tao dapat na magsasabi sa kanilang folks. They elected the representatives to Congress. Chacha, sila nag-elect. Sila ngayon nagsasabi sa Congress, o naman, 37 years na yan. Wala pa kayong ginagawa. Ano ba yan? Nung walang mangyari, tulungan natin ang mga tao na magkaroon ng boses through this petition. And I hope everybody, including of course Makabayan and all other sectors of the I respect very much Congressman Colmenares and magsama-sama na tayo. In fact, maraming tumatawag sa akin, ayaw magpakilala, hindi, ayaw identify because they are in high places. Pero sabi nila, tutulong kami sa iyo. Sabi niya, it's about time. Ang lagi ko na-receive ng mga text, it is long overdue. Okay? It's long overdue. Oo. Last na lang po bago ko ibalik ulit kay Sir Ted, Attorney Rico. Bukod sa sinasabi nyo kanina na 'di ba, ang misinformation minsan may meron silang pondo for media industries para ipakalat itong mga fake news nila. Pero mas talamak po talaga ngayon yung paggamit ng social media and we are seeing na ginagamit nila yung mga different influencers for their gain. Kayo po ba sa grupo ninyo, are you also tapping yung mga media influencers naman against fake news? Nakikipag-collaboration po ba kayo din sa kanila? Yes, Chacha. We have fact checkers internal sa aming grupo. And we have a wide network of fact checkers. That's nice. And we are monitoring all this disinformation and we are going to issue statements. And kagaya nito, yung pinaka-red tag na tao, na journalist dito sa ating bansa. I think kilala niyo yan, si Kong Corrales, taga Cagayan de Oro. The most red tag journalist, no? Ni-represent namin sila, pumunta kami sa Philippine Privacy Commission para sabi ng Meta ng Facebook kung sino ang nagre-red tag kay Kong Corrales because naka-hide siya sa anonymity, no? Hindi sila napapakilala. Sabi namin sa Facebook at saka Meta, sabihin mo sa amin kung sino ang nagre-red tag kay Congressman kay Kong Corrales, ang journalist. Iyan ang mga dapat nating strategically na ating tinutuhog. Aside from all these statements, hindi pinapakinggan yan eh. Kung hindi kami pumunta sa Supreme Court against Badoy, hanggang ngayon si Badoy parang napipiesta pa siya na nire-red tag niya mga lahat ng tao eh, na hindi kasama niya sa paninindigan at sa kanyang konsyensya, no? Opo. So, yan ang ating ginagawa. Sige po. Attorney, dahil nga po tayo kapos na po sa oras, tanong lang po ng iba dito, ang disinformation laganap sa ilang medium like YouTube, maliban doon sa Facebook. Meron bang paraan para mapatigil ito? Kasi ngayon, sangkaterba ito, napakarami, very toxic, no? Hindi ko na isa-isahin pa, pero napakarami. Legally, meron ba magagawa dito na alam mo naman na mali pinagsasabi nito at paninira lamang talaga? Paano ba mapapatigil ito? Kailangan ba talaga ng demandahan muna o maaaring kausapin po yung mismong management nitong platform o medium, attorney? Siguro ang first phase niyan, kausapin yung dati. Kagaya ginawa namin nung 2021. Sinulatan namin ng Facebook, Meta, TikTok, at saka iba pa. Social media. Pag hindi sila positively bumalik sa amin, so that's what I said, we went to the Privacy Commission for that, for Kong Corrales. Yun ang problema. Meron tinatawag tayo quickly, no? May tinatawag tayong marketplace of ideas, no? Kung regulasyon tayo ng regulasyon, hindi rin makakaano yun eh. Although there should be a very ironclad regulation on that. But ayaw natin regulasyon ng media eh. Because it's a freedom of expression and freedom of press, right? Yes. And ang gusto natin, kung nakita, kasi sinabi ko kanina, pag may nakita tayong kasinungalingan, the best is to
have a counterpart what is true. Bilisan natin yan because social media is so fast, no? In just a few seconds, nasa all over the world na yan eh. Kaya dapat yan, we are vigilant in preserving the truth. At the best way to counteract falsehood is to say the truth. Well, of course, no? At yan din po nga ang advocacy at adhikain ng himpilang ito. Kaya nga po, True FM at malaking lang ho yan, hamon, attorney, yung salagin mo ito napakarami. Kasinungalingan na ito. Oo, kaya nga kung minsan gusto mo nang sumurrender, pero ika nga po ninyo, kinakailangan natin magtulong-tulong para labanan po itong pamamayagpag. Keep the faith, no? Yes, sir. Keep the faith. Keep the faith. But ang mga tao natin, wala na eh. They are surrendering already. So kung tayo mga taong pwedeng gawin, gumawa na tayo ng bangin para mapukso natin, lalo-lalo na yung political dynasties at to, of course, combat disinformation, misinformation, and political distortionism. That is the agenda of the MAD naman. Pero kami naman, against the political dynasties kami. At I'm sure, yung tumawag sa inyo si Neri would be with us and all the people who've been hearing us and hearing and receiving our message. Sana naman sama na kayo. Opo. Yes, sir. Okay, hindi pa ho tayo tapos dito po sa ating ugnayan. Ito po lamang ang simula at kami po ay nakaantabay din sa magiging galaw dito at kilos sa desisyon ng kataas-taasang hukuman. Attorney Rico, salamat sa panahon. Mabuhay. Salamat. Mabuhay rin sa inyo, Chacha. Apo. Thank you. Attorney Rico Domingo, dati pong presidente ng Philippine Bar Association at chairman and lead convener po ng grupong Movement Against Disinformation, and also isa po sa mga petitioners tungkol nga po dito sa pagbibigay po ng mandato, pagbibigay po pag-uutos ng hukuman na gawin mo ang trabaho mo. Opo, mandamus petition. Ted Filon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.